makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan. At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama! Tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan ay nakakapagod ding maging mabait. Dahil yung iba ay aabusuhin ka ng pilit. Pero ang aking kaso ay asawa ko ang umaabuso sa aking sobrang kabaitan sa kanya. Dear Papa Dudut, sana po ay mapaunlakan mo ang sulat kong ito. Bukod kasi sa gusto kong magbahagi ng kwento sa programa mo, ay gusto ko ring humingi ng kaunting payo mula sa iyo at sa mga taga-pakinig mo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Emerolf. Lahat ng mga pangalang babanggitin ko sa sulat na ito ay sinadya ko rin pong ibahin para na rin po respeto at maging pribado ang kanilang mga buhay. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, kaya ako nagpapatago sa pagkakakilanlan dahil isa akong battered husband at maaring makasira yon sa pagkalalaki ko. Bata pa lamang ako ay nakaranas na ako ng mga pang-aapi. Siguro ay dahil sa maliit na tao lang ako. Noong makapag-asawa ako ay maraming nagsasabing alangan daw ang height ko na 5'3" sa height ng asawa ko na 5'9". Bukod pa roon, isa lang akong welder habang ang asawa kong si Sarah ay isang pulis. Pero hindi ko pansin ang agwat namin. Mahal na mahal ko kasi siya noon, Papa Dudut. Ako rin ang tipo ng taong pasensyoso at hindi madaling magalit. Sabi nga ng asawa ko ay masyado raw akong mabait at yon ang isa sa mga pinakaayaw niya sa akin. Kaya din siguro inabuso ng asawa ko ang ugali kong yon. Bagamat may bisyo ako ng pag-inom, pero hindi naman ako babaero. May mga nalink sa aking mga babae pero hanggang doon lang yon. Hindi ko sila pinapansin dahil si Sarah lang ang babaeng nasa isip ko noon. Pero hetong asawa ko bago pa lamang maging kami ay napakasilosa na sa mga naging boyfriend niya. Kaya nung napangasawa ko siya ay pinagpasensyahan ko na lamang siya, Papa Dudut. Ngunit sadyang silosa si Sarah. Dumarating pa sa puntong sinasaktan na niya ako sa tuwing may lumalapit sa aking babae. Noong una ay ayos lang sa akin at pilit ko siyang inuunawa. Pero dumarating din ang panahon na talagang sumusobra na ang asawa ko at madalas niya akong pagbuhatan ng kamay kahit na walang dahilan. Ginagamit din niya ang otoridad niya bilang pulis at madalas ay nananakot siya sa akin na anumang oras ay kaya niya raw akong patayin. Ngunit Papa Dudut, dahil sa pagmamahal ko kay Sarah ay tiniis ko ang lahat ng yon. Samantala ay marami ang nakakapansin na madalas akong may pasa o sugat sa katawan lalo na sa aking mukha. Lahat sila ay nagpakita ng concern sa akin at tinatanong kung saan galing ang mga natamo kong pasa at sugat. Teka,
Ano ba yung nasa mukha mo, pasa? Ano yan? Binugbog ka na naman ng asawa mong pulis? Tanong sa akin ni Mon isang araw habang nagbe-break time kami sa factory. Hindi na untog lang ako kahapon dun sa basta pagsisinungaling ko. Sus, palusot ka pa. Ano Rolf? Kung hindi sa Sarang may gawa niyan, teka. Pinagtulungan ka na naman ba ng mga kapatid niyang pulis? O sisa pa niya sa akin? Sa huli ay napilitan akong sabihin sa aking kaibigan ang katotohanan. Oo, nag-away ulit kami ng asawa ko. Pinagtulungan akong bugbugin ang mga kapatid niya. Mangiyak-ngiyak kong pagtatapat. At hindi ka naman lumaban. Naku naman Rolf. Huwag kang pumayag na magpaape sa kanila. At saka yung asawa mo Rolf. Sumusobra na komo ba pulis siya at lisensyadong humahawak ng baril, huwag kang magpakaduwag. Rolf, lumaban ka. Medyo naiinis na wika sa akin ni Mon. Lumalaban naman ako Mon kaso hindi ko na natuloy ang aking sasabihin dahil nakaramdam ako ng takot papadudot. Natatakot ka sa baril na hawak nila? Tumango ako sa tanong na yon ni Mon. Mahal ko si Sarah. Sabi ko pa sa kanya. Nakita ko naman lalong nainis ang reaksyon ng mukha ng aking kaibigan sa aking sinabi. Mahal? Ikaw, mahal ka ba ng asawa mo? Ay naku Rolf. Basta mag-ingat ka na lang sa asawa mo ha. Huwag kang pumayag na sasaktan at kakayanin ka lang nila. Umaabuso na ang mga yun Alam mo Rolf, kung ako ang nasa kalagayan mo baka nakipagpatayan na ako sa kanila. Huminga na lamang ako ng malalim sa sinabi niyang yon at nagpunas na lamang ako ng luha sa aking mga mata. Nagpatuloy ang aking kaibigan. Alam mo ba, first time kong naka-encounter ng lalaking binubugbog ng asawa. Ako nga takot na takot sa akin ng asawa ko. Talagang ipinapakita ko sa kanya na ako ang boss sa bahay. Kasi Rolf, matuto kang manindak. Kahit na pulis pa yung si Sarah. O kahit na may mga kapatid din siyang mga pulis. May tinatago rin niyang takot. Matatapang lang sila dahil may hawak silang mga baril. Nanatili lamang ako nakatingin sa aking pagkain habang nag-iisip sa mga sinasabi ng aking kaibigan. Alam mo kung ako sa'yo, ihiwalayan ko na yan si Sarah. Patawad pero mayabang masyado ang pamilya ng asawa mo. Kung mga pamilya sila ng mga pulis, kung umastay akala mo sila na ang may ari ng mundo. Mga harit reyna. At saka Rolf maraming babae ang nararapat sa'yo kesa dyan sa asawa mo. Payo pa sa akin ni Mon papadudot. Kaso, kung hihiwalayan ko si Sarah, di lalo nila akong pinatay. Ayaw ko namang humantong sa ganun. Natatakot kong sabi. Mahal mo ba talaga ang asawa mo? Agad naman akong sumagot ng oo sa kaibigan ko. Mahal na mahal ko si Sarah. Kahit na ganun nga ang ginagawa niya sa akin. Ewan ko ba pero hindi ako mabubuhay kapag wala siya. Napailing na lamang sa akin si Mon dahil sa aking katangahan. Ay nako. Ikaw na ang ulirang asawa ng taon. Hindi ka lang tanga at martir, masokista ka pa. Disappointed niyang sabi sa akin. Papadudot sa totoo lang ay maraming mga kapwa ko lalaki ang pinagtawanan ako dahil kalalaki kong tao ay hinahayaan ko raw na bugbugin ang asawa ko. Pero ano naman ang magagawa ko? Gustuhin ko mang ipagtanggol ang sarili ko kay Sarah ay hindi ko magawa dahil sadyang malakas ang asawa ko. Bukod kasi sa palagi siyang may hawak na baril, ay may alam din siya sa self-defense. Sinubukan ko rin naman laban noon sa tuwing pinagmamalupitan niya ako. Pero palagi akong natatalo, lalo na kapag pumasok na sa eksena ang mga kapatid ni Sarah na kapwa niya mga pulis. Tulad na lamang isang gabi. Aaminin kong may kasalanan ako. Ginabi kasi ako ng uwi dahil isinama ako sa birthday party ng aking supervisor. Medyo naparami noon ang inom ko.
pero wholesome yung nangyari. Walang tinibol na mga babae, purong kwentuhan lang. Gusto ko sanang umuwi noon Papa Dudut pero pinigilan ako ng mga kasamahan ko. Lalo na ang boss ko. Kaya habang nagkakasiyahan sila ay sobra naman akong nag-alala. Dahil alam kong pag-uwi ko ay katakot-takot na pagmamalupit na naman ang aabutin ko sa aking asawa. At hindi nga ako nagkamali dahil pag-uwi ko ay nakita kong nakaabang si Sarah. Kasama ang mga kapatid niyang sina Tino at Nando na pawang mga pulis din. Saan ka galing ha, Emerald? Tanong niya sa akin. Nakipaglasingan na naman ha? At katulad ng isang mabuting asawa ay ikinuwento ko kay Sarah ang totoo. Pero Papa Dudut, hindi siya naniwala sa mga sinabi ko. At sa halip ay hinawakan niya ang braso ko nang mahigpit at sapilitang pinasok sa loob ng bahay. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag ka nang iinom? Ang tigas ng ulo mo ha? Galit na wika ng aking asawa. Pumalag ako sa kanyang pagkakahawak. Aray ko Sarah, ano ba? Nasasaktan ako. Pakiusap bitawan mo ko. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero sa halip na pakinggan ako ay sinikmuraan lamang niya ako na halos ikatumba ko. Nakikita mo itong hawak kong batuta? Ipinangahampas ko ito sa mga sinungalin na katulad mo. Galit na sabi pa niya sa akin. At doon ay walang awa niya akong pinaghampas ng batuta sa buong katawan ko. Hindi ko makuhang manlaban dahil naunahan ako ng takot. Kaya sa halip ay nagmakaawa na lamang ako sa kanya. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Mangiyak-ngiyak kong sabi sa kanya. Sumingit naman ang kapatid niyang si Nando. Ang tigas ng ulo ng lalaking yan ah. Ano Sarah? Ayan, turuan niyo ng leksyon. Gawin niyong punching bag ang pagmumukha niyan. Sabi ni Sarah sa kanyang mga kapatid. Hudyat na pinapasa na niya sa kanila ang pagpapahirap sa akin. Tamang-tama. Atat pa naman akong mambugbog ngayon. Wika pa ni Tino. Teka, makapaghanap nga ng panghataw. Heto, tama na siguro itong tubong bakal. O heto ang sayo Tino. Mas makapal ng kaunti ang tubong yan kesa sa hawak ko. Wika ni Nando pagkatapos ay inabot sa kapatid ang isa pang tubo ng bakal na nakuha niya sa likod ng pinto. Tamang-tama, siguradong masakit ito, sadistang wika ni Tino habang nakatingin sa akin. Bugbugin niyo ang lalaking yan. Latayan niyo ang pagmumukha niya. Kung gusto niyo ay patayin niyo na. Mungkahi pa ni Sarah. Para bang hindi niya ako asawa. Nagtawanan lamang ang dalawang lalaki. Maawa kayo sa akin. Wika ko sa dalawa habang nanghihina at namimilipit na sa sakit. Kami maaawa? Hindi no, sadistang wika pa ni Nando. Kung hindi ka ba naman matigas ang ulo, di mangyayari sa iyo ang mga yan. Dagdag pa ni Tino sa akin. Hatawin nyo na yan. Hindi magtatanda yan hanggat hindi nasasaktan. Suhestyon pa ng aking asawa. Sige, pagbigyan ka namin Sarah. Nakangising wika ni Nando pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. Ikaw Emerald, etong dapat sayo. At yun nga Papa Dudut, walang awa akong pinaghataw ng tubong bakal ng dalawang kapatid ni Sarah. At kahit na sumisigaw na ako at namimilipit sa sakit ay hindi sila tumigil sa pagpapahirap sa akin. At sa halip ay tumawa pa ang mga ito na parang mga demonyo. Ano Emerald, uulit ka pa? Tanong ni Sarah sa akin. Hindi na ako uulit. Nakikiusap ako, tama na. Pagmamakaawa ko sa kanila. Tumingin sa akin ng painsulto si Tino bago nagsalita. Sa lagay niya, Sarah mukhang magtatanda na yung asawa mong lampa. Sinabi mo pa, wala na nga mapaglagyan ng pasa sa buong katawan niya Segunda naman ni Nando. Ngunit hindi pa doon natatapos ang aking paghihirap. Hindi pa ako satisfied Kuya Tino. Pakibukas nga ang kulungan ni Brownie. Pakikaladkad na rin yung mahal kong asawa sa loob ng kulungan.
Tutal naman ay kasyang isang buong tao sa loob. At yon ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Walang awa nila akong kinaladkad at sapilitang ipinasok sa kulungan ng aso. Hindi na ako nagpumiglas kasi wala na akong lakas ng mga panahong yon. Pag-iyak na lamang ang tangi kong nagawa habang iniinsulto ako ng aking asawa. Sobra-sobra ang pagmamalupit na dinadanas ko sa kamay ni Sarah at ng mga kapatid niya. Kung ituring nila ako ay parang hayop. Alam mo, Papa Dudut, sa tuwing sinasakta nila ako ay palaging sumasagi sa isipan ko na mamatay na lang. Mahal na mahal ko si Sarah pero sa tuwing pinagmamalupitan niya ako, pinagsisisihan ko na naging asawa ko pa siya. Akala ko noon, Papa Dudut, ay wala na akong makakatuwang sa mga paghihirap ko. Nagkamali ako. Dumating kasi ang isang kaibigan para tulungan ako at iparamdam sa akin na may silbi akong tao. Siya si Aida, isa kong kaibigan simula nung elementary pa lang kami. Tulad ni Sarah, pulis din si Aida. Magaling siya sa karate at self-defense. Nagmula din siya sa pamilya ng mga pulis at sundalo pero iba si Aida kay Sarah. Dahil si Aida ay mabait at hindi mapang-abuso sa kapangyarihan tulad ng aking asawa. Isang araw ay hindi sinasadyang magkita ulit kami ni Aida at nanlumo siya sa aking itsura. Anong nangyayari sa iyo? Bakit puro pasayang mukha mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Aida. Pero syempre tulad ng sinabi ko kay Mon noon ay dininay ko kay Aida ang totoong nangyari sa akin. Naikwento na sa akin ni Mon na pinagtulungan ka na naman siguro ng mga kapatid ni Sarah. Bakit mo naman hinayaan ang sarili mo na bugbugin ang asawa at mga kapatid niya? Masyado ka na nilang inaapi. Galit na wika ng kaibigan ko. Tama ka. Pinagmalupitan na naman nila ako. Kung siguro mas malaking tao sila kaysa sa akin. Pagtatapat ko at sa puntong yon ay napaiyak na ako. Walang iya talaga yung magkakapatid na yan. Kung mga pulis sila ay mayayabang na. Alam mo, Emerald, nung ikinuwento sa akin ni Mon na madalas kang pagmalupitan ng asawa mo, nag-alala talaga ako. Paano na lang kung mapuruhan ka nila? Mapatay ka nila? Ang sabi pa ni Mon, hindi ka lumalaban. Ano ka ba, Emerald? Kalalaki mong tao, lumaban ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Kaya ko ito. Wika ko. Nagpatuloy si Aida. Hinihintay mo pang mabaldado ka nila o mapatay? Naman. Sige, tutulungan kita sa problema mo. Kapag inulit pa yan ng mga yon, pwede mo silang kasuhan ng physical injuries o di kaya frustrated murder. Salamat sa tulong mo, Aida, pero wag na lang. Mahinang wika ko sa kanya. Napapailing na lamang ang kaibigan ko sa akin. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Salvador. Hanggang ngayon, binubuli ka pa rin. Mahal ko pa rin kasi si Sarah. Mahinang sabi ko. Mahal talaga? Siya, mahal ka pa rin ba niya? Alam mo, Emerald, kung mahal ka ng asawa mo, hindi niya hayaang gawin yan sa'yo. At saka mahal bang maituturing yang samantalang parang hayop ka kung ituring ng asawa mo? Gumising ka naman sa katotohanan, Emerald. Huwag kang magpakamartir. Gigil na wika ni Aida. Alam mo ba, hindi ko maiwasang manlumo at maawa sa tuwing nakikita ko ang kalagayan mo ng ganyan. Sa totoo lang hindi ako makapaniwala na ang isang lalaki binubugbog ng asawa. Hindi naman masamang ipaglaban ang karapatan mo bilang tao. Alam mo, kasalanan pang maituturing ang pagtanga-tangahan. Pasensya ka na kung pati ikaw ay damay sa problema ko. Sige, alis na ako. Baka mahuli ka pa sa duty mo, sa presinto ninyo. Emerald, may sasabihin ako sa iyo, biglang sabi ni Aida sa akin. Palagi mong tatandaan na narito lang ako palagi. Handang tumulong sa iyo. Kung sakaling sinaktan o pinagmalupitan ka na naman ng mga kapatid ni Sarah, huwag kang magdadalawang isip na pumunta ng presinto, ha? Tutulungan kita. Wala akong pakialam kahit nakabaro ko pa sila. Lumalagay lang ako sa tama. Papa Dudut, si Aida ang naging kasangga ko at naging tagapagtanggol ko noong mga panahong yon.
Nakakatuwa mang isipin pero nangyayari din pala na pwedeng maging tagapagligtas ng lalaki ang isang babae. Sa pamamagitan ni Aida ay natutunan kong ipagtanggol ang mga karapatan ko bilang asawa at bilang tao. At aaminin ko rin na nakaramdam ako ng seguridad sa sarili ko sa tuwing kasama ko si Aida. Samantala dahil kay Aida ay unti-unting nawawala ang pagmamahal ko sa asawa ko na walang ginawa sa akin kundi ang pagmalupitan ako. Papadudot kahit na madalas akong pagmalupitan ng asawa kong pulis na si Sarah, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikisama sa kanya. Ngunit nagkamali ako ng desisyon. Simula kasi nang dumating ulit sa buhay ko ang kaibigang pulis na si Aida, ay mas lalong pinagmalupitan ako ng asawa ko dahil sa selos. Madalas niya akong ikulong kasama ang alaga naming aso. May pagkakataon na pinaghahampas niya ako ng kung anong bagay na mahawakan niya. May pagkakataon ding inilulublob niya ako sa inidorong may dumi. Papadudot, halos mawala na ako ng pag-asa na mabuhay noon. Palagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana ay magbago ang ugali ni Sarah, pero mas lalo siyang nagiging halimaw dahil na rin sa pang-uudyok ng mga kapatid niyang lalaki na halimaw din. Nagpatuloy ang pagmamalupit sa akin ni Sarah hanggang sa tuluyan na ngang sumabog ang kalooban ko at doon lumabas na ang pagkalalaki ko. Katulad na lamang isang gabi sa aming kwarto. Alam mo, gwapo ka pa rin kahit na puro pasay ang mukha mo at katawan mo. Rolf, matagal na rin tayong hindi nagsisiping, paglalambing sa akin ni Sarah. Sarah, pasensya na pero pagod na ako. Napagod kasi ako sa kaka-welding kanina. Hindi ko pa natatapos yung sasabihin ko ay bigla nang nagtaas ng boses ang aking asawa. Ano, pagod? Imposible. Kayong mga lalaki hindi napapagod kapag sex ang pinag-uusapan. Teka, siguro meron ka ng ibang babae, no? Umamin ka nga, Rolf. Galit niyang wika sa akin. Ngunit hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya dahil sa pagod na pagod ako noon sa trabaho. Bukod sa masakit pa rin ang mga pasa at sugat na natamo ko sa kanya noong huling inabuso niya ako. Wala akong ibang babae, Sarah. Pagod lang talaga ako. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Hindi ako papayag. Paligayahin mo ako ngayon din mismo. Galit niyang demand sa akin. Sarah naman, hindi mo ko laruan. Sana naman igalang mo naman ang desisyon ko kahit sana ngayon lang. Sa puntong yon ay nagtaas na rin ang boses ko. Aba, lumalabang ka na ha? Hindi ko gusto yan. Anong gusto mo? Teka, gusto mo yatang mabugbog ulit to? Matawagan nga ang mga kapatid ko. Pagbabanta pa niya sa akin. Pero sa puntong yon ay hindi na ako takot na lumaban. Teka, sumusobra na kayong magkakapatid ha? Walang iya ka, hetong sayo. Wika niya bago niya ako sinuntok at pinaghampas sa aking buong katawan. Namilipit ulit ako sa sakit. Aray ko, sumusobra ka na. Hayop ka. Galit ko sabay suntok na sa aking asawang abusada. Walang iya ka? Sigaw niya sa akin pagkatapos ay kinasa niya sa harapan ko ang service firearm niya. Nakikita mo itong hawak kong baril? Rolf, hindi ako magdadalawang isip na iputok yan sa'yo. Isa pang beses mong gawin sa akin yan, pasasabugin ko ang ulo mo. Banta pa niya sa akin. Pero puno na ako, papadudot, kaya hindi na ako takot mamatay noon. Sige, iputok mo yung baril mo. Patayin mo na ako. Tandaan mo, Sarah, hindi ako takot na mamatay. Sa totoo lang ay gusto ko na nga mamatay kaysa mabuhay na kasama ka. Aba, nagmamalaki ka na ha? Bakit? Si Aida? Nilaso na ba niya ang utak mo? Wika niya. Nagulat naman ako nang banggitin niya si Aida. Pero ayos lang na malaman niya na meron na siyang katapat kung sakasakali. Walang kinalaman dito si Aida. Ayaw ko na sa iyo, Sarah. Hindi na kita masikmura pa. Hayop ka? Dapat sa iyo mamatay. Sigaw ulit niya sa akin. Pagkatapos ay pinutok niya sa akin ang baril. Tinamaan naman ako ng bala sa balikat at bumagsak sa may sahig. Sumabog na ako noon, papadudot. Hindi ko na napigilan pa ang emosyon ko.
Ipinakita ko sa asawa ko kung paano na ako magalit pero nauwi yon sa hindi inaasahang trahedya. Nabaril ako ni Sarah. Hindi ko alam kung sadya o aksidente yon. Sa eksenang yon ay doon ko napagtanto na hindi dapat si Sarah ang babaeng minahal ko. Doon ko pinagsisihan kung bakit siya pa ang pinili kong mapangasawa. Simula nang barilin niya ako ay biglang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At napalitan niyo ng galit at pagkamuhi. Buti sa awa ng Diyos ay nakaligtas ako sa trahedyang yon. Nabigyan pa akong mabuhay sa pangalawang pagkakataon, samantala'y humingi ng tawad sa akin si Sarah at pinatawad ko naman siya. Pero nagdesisyon na akong makipaghiwalay sa kanya. Siyempre hindi pumayag si Sarah pero wala din siyang nagawa kinalaunan. Sa kabilang banda si Aida ang tumulong sa akin sa panahon ng trahedya. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Pero hindi ko akalain na ang pagkakaibigan namin ni Aida ay mauuwi sa mas malalim na ugnayan. Feel at home, Emerald. Dahan-dahan lang, hindi pa magaling yung sugat mo sa balikat. Sabi niya sa akin nang dalhin niya ako sa kanyang bahay. Papadudot mag-isa lamang si Aida na naninirahan doon. Ang mga kapamilya niya ay pawang nasa probinsya kaya malaya siya kung sino ang gusto niyang makasama doon. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Aida. Nagpapasalamat ako kasi naging kaibigan kita. Ang sabi ko naman sa kanya. Nga pala, sigurado ka bang hindi ka magsasampa ng kaso kay Sarah? Tanong naman niya sa akin. Hindi na ako magsasampa pa ng kaso sa kanya. Napatawad ko na siya. Tugon ko naman. Pero mas maganda sana kung mapagbayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Munti ka na niyang mapatay. Mungkahin niya sa akin. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Desisyon mo yan. Aida, sigurado ka bang hindi tayo lulusubin nila Sarah at ng mga kapatid niya rito? Pag-aalala ko. Hindi sila manggugulo sa'yo habang naririto ka sa akin. Takot lang nila. Pulis din ako. Nga pala, nagugutom ka na ba? Umiling ako bilang tugon. Busog pa ako. Mamaya na lang siguro ako kakain. Sabi ko pa sa kanya. Emerald, may itatanong ako sa iyo. Mahal mo pa rin ba ang asawa mo? Napaisip ako sa tanong na yon ni Aida. Pagkatapos ng lahat ay wala nang rason para magpakamartir ako sa aking asawa. Sa totoo lang, Aida, simula nang nabaril niya ako ay nawala na ako ng pagmamahal sa kanya. Ewan ko ba pero biglang naglaho. Nagising ako sa katotohanan na hindi ako talaga mahal ng asawa ko. Siguro ay dahil napilitan lang siyang maikasal kami kasi nabuntis ko siya noon. Kaso nang makunan siya pagkatapos ng kasal namin, ayun, ibinuhos na niya sa akin ang lahat ng galit niya. Tama lang ang desisyon mo na hiwalayan na si Sarah. Hindi siya ang babaeng nararapat sa'yo. Nagpatuloy naman ako. Inaamin ko nagkamali din ako. Hinayaan ko siyang i-under ako. Hinayaan ko siyang saktan ako. Kaya ayun, umubuso. Sa totoo lang, Aida, aaminin ko din sa'yo. Naunahan din ako ng takot. Bukod kasi sa mas malaking tao siya kaysa sa akin. At saka alam mo na, kahit na babae siya, marami siyang alam na pang self-defense. Kaya wala akong kalaban-laban sa tuwing nag-aaway kami. Ewan ko lang, Aida. Pero ganyan ba kayong mga babaeng pulis? Mga nambubugbog ng asawa? Hindi lahat ng mga babaeng pulis ay katulad ni Sarah na mapang-abuso. Ako, Emerald, hindi ako ganong klaseng tao. Maaring pulis ako pero kahit na kailan, hindi ko naman inabuso ang tungkulin ko. Hindi porket may hawak akong baril at may alam akong self-defense, magyayabang na ako. Wika naman ni Aida. Kung sa bagay, ibang-iba ka kaysa kay Sarah. Mabait ka, matulungin, maalaga. Hindi ka takatakang may lalaking mahulog ang loob sa'yo. Aida, huwag kang magugulat ha, pero may ipagtatapat ako sa'yo. Ano naman yun, Emerald? Nagdalawang isip akong sabihin ang totoo sa kanya. Paano ko ba sasabihin ito? Ngunit sa huli, naunahan pa rin ako ng hiya. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Ang sabi ko na lang. Ano ka ba? Natotorpe ka na naman. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangain ng tao. Mahal kita, yun.
pag-amin ko sa kanya. Nanaig saglit ang katahimikan sa aming dalawa. Nagkatitigan kami, naramdaman ko ang init sa aking katawan. Ang mga tingin sa akin ni Aida ay tila uhaw na uhaw sa pagmamahal. Unti-unti kong nilapit ang aking mga labi sa kanya. At nang dumampi na yon sa kanyang mapupulang labi ay hindi ko na napigilan pa ang sarili kong angkinin at lasapin ang sarap na yon. Mahal din kita, pagtatapat sa akin ni Aida. Sa totoo lang ay noon pa lang nasa elementary pa tayo, crush na kita. Hindi nagbago yon hanggang ngayon. Yun nga lang may problema. Kasal ako kay Sarah. Nangihinayang kong wika. Wala akong pakialam kahit na maging kabit lang ako. Ang mahalaga sa akin ay maipakita at maiparamdam ko sa iyo na mahal kita. Ang sabi naman niya sa akin. Ako rin. Walang pakialam kahit na maghabol pa si Sarah sa akin. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko maging malinis ang lahat para hindi makaapekto sa trabaho mo ang pagmamahalan natin. Pagtatapos ko bago muling nagdampi ang mga labi namin at pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Papadudot, may nangyari sa amin ni Aida. Doon ko napagtanto na mahal ko pala siya. Kay Aida ko naramdaman na lalaki ako at sa kanya ko rin naramdaman na may silbi pala ako sa mundo. Hinawi ni Aida ang lahat ng masasamang alaala ko kay Sarah at natabunan niyo ng pagmamahalan naming dalawa. Kaya nagdesisyon ako noon na makipaghiwalay na kay Sarah at sumama na kay Aida. Nag-live-in kami ni Aida at naging masaya naman ako sa piling niya. Yun nga lang ay kailangang hindi maging bulgar masyado ang relasyon namin dahil nangangamba si Aida na baka makasira yon sa reputasyon niya bilang isang pulis. Ako naman ay pinaramdam at ipinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at doon ay lalong tumibay ang pagmamahala namin. Pero hindi rin mawawala sa aming relasyon ang mga pagsubok, lalo na ang palaging pagpasok ni Sarah sa eksena. Aida, kumusta kayo ng asawa ko? Sarkastikong wika ni Sarah nang minsang dumalaw siya sa bahay ni Aida. Okay naman kami ni Emerald, napasyal ka. Sarkastiko ring sagot ni Aida sa aking asawa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Nasa na ang asawa ko? Nasa na si Emerald? Galit nitong wika. Wala dito si Emerald. Bakit mo naman siya hinahanap? Narinig kong sabi ni Aida. Nang mga oras na yon ay nagtatago ako sa kwarto sa payo na rin ni Aida. At naririnig ko mula roon ang pag-uusap nila ng asawa kong abusada. Sinungaling, alam ko nandyan si Emerald. Ilabas mo ang asawa ko. Emerald! Emerald! Iskandalo pa nito. Ano ba? Huwag ka nga mag-iskandalo dito. Saway naman ni Aida. Mga agaw ka Aida. Galit na paratang ni Sarah sa kanya. Agad namang sumagot si Aida. Mahal ko si Emerald. Ikaw ba, minahal mo ba ang asawa mo? Kailan mo minahal si Emerald? Kailan mo ginampanan ang pagiging asawa mo sa kanya? Mahal ko ang asawa ko. Wika nito. Pero alam ko deep inside na hindi naman niya talaga ako minahal. Nagpapatawa ka ba? Mahal? Kung ganun pala bakit mo tinangkang patayin si Emerald? Bakit palagi mo siyang pinagmamalupitan? Bakit mo hinahayaan ang mga kapatid mo na kauwain ang asawa mo? Hindi ko kasalanan yun. Siya ang may gusto nun. Patuloy pa ni Sarah. Hindi ka na mahal ni Emerald. Ako na ang mahal niya. Sa akin na siya. Napiko na ang aking asawa. Walang iya ka? Sigaw nito sabay sampal kay Aida. Hayop kang babae ka, ang lakas ng loob mong sampalin ako ha. Ikaw dapat sa'yo makalbo. At doon na nagsabunutan ang dalawang babaeng pulis. Ngunit nakawala din kagad si Sarah at agad na binunot ang kanyang service firearm. Ang kapal na mukha mo Aida, kabit ka lang. Ako pa rin ang legal na asawa ni Emerald. Sigaw pa niya. Sa puntong yon ay narinig ko ring bumunot ng baril si Aida. Sige, iputok mo ang baril mo. At hindi rin ako mangingiming iputok din sa iyo ang hawak kong baril. Oo, inaamin kong kabit lang ako. Pero ako ang tunay na nagmamahal kay Emerald. At dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay nagdesisyon na akong lumabas ng kwarto para awatin sila. Emerald, mamili ka sa amin dalawa ni Aida.
Ako na asawa mo o ang kabit mo? Tanong sa akin ng aking asawa. Pero isang desisyon ang aking ginawa. Patawarin mo ako, Sarah. Pero mahal ko si Aida. Wika ko. Kita mo na, Sarah? Ako ang pinili ni Emerald. Wala ka kasing kwentang asawa, Sarah. Kayong magkakapatid, nabigyan lang kayo ng baril, ang yayabang nyo na. Wika pa ni Aida. Sarah, patawad. Mahal kita pero dati na yon. Unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa iyo dahil sa pinaranas mo sa aking pagmamalupit. Pagod na ako, malungkot kong pagtatapat sa aking asawa. Mga hayop kayo, mga hayop! Hysterical na sigaw ni Sarah sa amin. Ngayong alam mo na ako ang pinili ni Emerald, pwede ba umalis ka na? Huwag mo na kaming guluhin pa. Kung hindi ay gagawa ako ng paraan para matanggal ka sa pagiging pulis mo. Banta pa ni Aida kay Sarah. Sige, tatanggapin ko ang pagkatalo ko, Aida. Pero heto ang tatandaan ninyo. Hindi ako natatakot sa inyo. Magsama na kayong ng asawa ko. Pero sinusumpa ko. Hindi ko kayo patatahimikin. Babalikan ko kayo. Banta din ito sa amin. Papadudot hanggang ngayon ay patuloy pa rin kaming ginugulo ni Sarah. Kahit na lumipat na kami ng bahay at nadestino na sa ibang lugar si Aida. Pero hindi namin alintana yon. Ang mahalaga sa amin ni Aida ay nagmamahalan kaming dalawa. Sa ngayon ay may isa na kaming anak ni Aida at masasabi ko na masaya kami sa buhay namin. Pero palaging umeeksena pa rin si Sarah. Ano ba ang gagawin ko, papadudot sa asawa ko? O maaring asawa ko pa rin si Sarah pero ayaw ko nang bumalik sa kanya. Nakatakas na ako sa impyernong buhay na kasama ko siya. At ayaw ko nang bumalik pa doon. Sa kabilang banda naman, alam kong lumalabas na kabit pa rin si Aida dito sa kwento ko at tiyak na may manghuhusga sa akin. Sana bago sila manghusga ay alamin muna nila ang naging buhay ko sa piling ng tunay kong asawa. Lalo na yung pagmamalupit na ipinaranas ng asawa ko sa akin. Papadudot, maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko at sana'y mapili mong i-ere. Sa mga listeners ninyo dyan, ang buhay talaga minsan ay nakakagulat. Ang alam natin ay puro mga babae ang inaabuso at pinagmamalupit na ng mga asawa nila. Pero sa kaso ko, at sa mga ilang mga lalaki, sila ang madalas abusuhin at pagmalupitan ng kanilang mga asawa. Sa lagay ko ay naka-move on na ako at ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay na kung ituring ako ng asawa ko ay parang hayop. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless. Mabuhay ang inyong programa sa YouTube channel na Papadudod Stories. Lubos na nagpapasalamat, Emerald. Napakasaklap ng naranasan ni Emerald sa kanyang mapang-abusong asawa na si Sarah. Pero walang abusado kung walang magpapaabuso. Kung ikaw man ay nakakaranas ng pangmamaltrato ay huwag matakot na lumaban at tumindig para sa iyong buhay. Oo, normal talaga na matakot tayo sa una dahil sa akala natin ay malakas ang ating kalaban. Pero palagi nating tatandaan na malakas lamang sila dahil nasa poder sila ng kapangyarihan. Tanggalin mo ang mga yan, lalabas na duwag at walang silbi ang mga yan. At kapag inaabuso ka na ay hindi ka na dapat manatili o magpakamartir pa sa kanya. Wala na siyang respeto sa iyo sa buo mong pagkatao. At kapag ganon ang iyong asawa ay nararapat lamang na hiwalayan mo na siya dahil wala na siyang pagmamahal sa iyo. Hindi ka patatayuan ng monumento sa iyong kamartiran. Kung pakiramdam mo ay naaabuso na ang iyong katawan at emosyon ay matutong humindi, lumaban at lumayas. Tandaan mo na nabuhay ka sa mundo hindi para apihin ng iba ha, lalo na ang iyong asawa. Nabuhay ka sa mundo para mahalin at maging masaya sa buhay. Kaya Emerald, tama lang ang ginawa mong umalis ka kay Sarah at minahal mo ang tunay na nagmamahal sa iyo. Sarah doesn't deserve to be loved dahil sarili lamang niya ang mahal niya. You deserve better. Anyway, happy kaming lahat kasi natapos na ang paghihirap mo sa kamay ng iyong asawa at ng mga kapatid niyang abusado. God bless sa iyo, Emerald, at sa buong mong pamilya. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.